Hi everyone, it's Micho and thank you so much for watching my video and thank you for supporting my Facebook page. So ang ibabahagi ko po sa video ko po ngayon is tungkol po sa papaano po ba pakalmahin ang anxiety lalo na kapag gabi. So alam ko po na sobrang hirap pakalmahin yung anxiety lalo na kapag gabi. Naranasan ko rin po yung aking panic attack kapag gabi, nocturnal panic attack po. So, sobrang pong hirap. I know. Nandyan din po ako sa posisyon ninyo sa mga nararanasan ninyo sa inyong anxiety. Yung pagpapakalma po sa anxiety is ano lang talaga, yung sanayin. Dapat mong sanayin yung sarili mo sa breathing exercise talaga. At kung mayroon ka pang ibang mga coping mechanism na ginagawa, like for example, journal, mas nakakatulong din kasi therapeutic din po yung yung pagjo-journal na isinusulat mo kung ano yung mga bigay sa iyo ng inyong anxiety, ano yung mga nangyari sa iyo maghapon. And ako kasi nagkakaroon po ako ng panic attack kapag stress po sa trabaho at also stress po sa transportation kasi yung po yung nakakapagbigay sa akin ng kumbaga stress yung transportation. Yung trabaho naman is may time talaga na sobrang stress lalo na pag marami yung gawain. Syempre, hindi po yan maiiwasan kasi wala namang madaling trabaho, 'di ba? Kailangan talaga na puspusay talaga at importante talaga na gusto mo yung ginagawa mo. Gusto ko po yung ginagawa ko as a chef cook. Kasi what's the use of money kung hindi mo gusto yung trabaho mo? Importante talaga na gusto mo yung ginagawa mo kahit napapagod ka, kahit minsan nai-stress ka. But more on kapag stress ka sa sa trabaho tapos mayroon pa itong transportation na nai-stress ka pa. So, syempre magkakapatong-patong na yan at pag may panic disorder ka, syempre hindi mo yan maiwasan, nadadala mo pagtulog ng gabi. So, ang ginagawa ko po, I start breathing exercise po and then journal. So, like what I said. So, pero mas mainam talaga na kung saan ka komportable, kung saan ka relax, kung saan ka yung relax yung anxiety mo, kumbaga nakikipag-cooperate ang anxiety mo. At yung anxiety kasi, mas siya, kumbaga mas mataas yung kanyang atake lalo na paggabi kasi nga yung mga nangyari sa iyo maghapon kasi nadadala mo ito minsan sa pagtulog. And of course kapag kulang pa yung pagtulog mo, hindi pa sapat yung pagtulog mo, mas lalo siyang mas lalo siyang dodoble. So syempre magkakaroon ka na talaga ng heart palpitation, magkakaroon ka na yung parang putol na paghinga. And kasi akala ng ng utak mo, yung sinyales na ipinaparating sa utak natin is kumbaga nami-misinterpret natin. Nami-misinterpret ng ating utak and then ang pag-deliver niya sa atin is iba. So, kasi akala ng utak natin is nasa panganib tayo. So, kaya nagkakaroon ka ng heart palpitation, nagkakaroon ka ng hyperventilation, nagkakaroon ka ng pagtaas ng blood pressure mo. Kasi nga, nangingibabaw yung takot na nararamdaman mo. Takot kang matulog kasi takot ka na baka hindi ka makahinga, takot ka na baka kumbaga may mangyari sa iyo habang natutulog ka, 'di ba? So, syempre, yung mga nararanasan po ninyong mga physical at mental po is po yan, kumbaga collaboration po yan ng anxiety plus stress na nangyari sa iyo maghapon. So, kailangan talaga na i-focus po ninyo kung ano yung nakakapagbigay sa inyo ng anxiety ninyo. Kasi yung anxiety po, hindi po yan nanggagaling sa kapag mataas yung ninyo, yung acid ninyo. Hindi po yan na nakukuha sa acid reflux. Hindi po ganun. Kasi yung acid reflux po, nakukuha po yan kapag stress ang isang tao or kapag ang isang tao mataas yung kanyang anxiety. Kasi nagpo-produce po yung ating stomach ng acido. So, syempre, kapag kulang pa yung pagtulog mo, kapag hindi pa sapat
yung ano mo, yung pagtulog mo, syempre, mas lalong lalala yung condition. So, dito na magmi-mix lahat. Ito na, mahihirapan ka ng huminga, yung blood mo, and lahat. Iaano mo na naman, monitor mo na naman yung sarili mo. So, syempre, of course, mahirap yung ganun, di ba? Kasi nagkakaroon ka na ng frustration. Kasi, sasabihin mo, may problema ba talaga? Bakit ako nakakaranas ng ganito? Kahapon okay lang ako. Kahapon nag-breathing exercise. Bakit ganito na naman yung naramdaman? Well, ang anxiety po, minsan okay ka, minsan hindi. Dapat hindi ka po mag-aano ng expectation. Kasi kapag malaki yung expectation mo, doon ka talaga hahantong sa disappointed. And then yung disappointed mo, magkakaroon ka ng stress na naman. At yung pag mag-trigger yung stress mo, papasok na naman yung anxiety. So, yung sinasabi ko po dito sa aking video na, kailangan hindi po kayo maglagay or mag-expect ng malaki. Kasi po, yung anxiety, para po yung hangin na dumadaan, tapos bumabalik, dumadaan naman, bumabalik naman. So, depende po kung paano po ninyo i-entertain ang inyong anxiety. So, ako naman kasi syempre, 9 years na po ako. Pero nung time talaga ng bago-bago pa lang yung panic attack ko, ganon din po yung nangyari sa akin na palagi po akong minomonitor ko yung aking blood pressure. Hindi lang po ako, pati yung asawa ko. Kasi yung asawa ko, mayroon din po siyang panic disorder. So, every time po na nakakaranas siya ng panic attack, palagi po yan, inaano po yan ng oximeter, tapos yung palagi pong minomonitor yung aming blood pressure. So, every time mo inaano yung blood pressure mo, mas lalo siyang lumalakas. Kasi nga, kapag tinutuunan mo yun ng pansin, yung utak mo, yung pagbigay ng signal sa utak mo, parang yung utak mo, nagre-release siya ng fight or flight kasi akala niya nasa peligro ka. Pero kung hindi mo yan bibigyan ng pansin, yung utak mo, hindi yan magre-release ng fight or flight hormones. So, kasi syempre, sasabihin na okay, wala ka naman sa actual na panganib or wala ka naman sa actual na trahedya, nasa higaan ka, natutulog ka. So, ganun talaga. So, kailangan talaga na practice makes perfect talaga. Hindi lang yan one snap of your finger na magiging okay ka. So, kailangan mo talagang ulit-ulitin yung breathing exercise mo. And then, kailangan mo rin humanap ng isang coping mechanism na kung saan ka komportable na hindi mag-trigger yung stress mo or hindi mag-trigger yung anxiety attack mo. Yan po yung purpose ng aking video po. So, kapag nakikinig ka sa video ko or nakikita mo yung video ko ngayon, maiintindihan mo po. So, kailangan ang gagawin mo po is yung pag-intindi mo at yung sanayin mo yung sarili mo sa breathing exercise at humanap ka ng coping mechanism na kung saan ka komportable na hindi mag-trigger ang inyong anxiety or yung inyong panic attack or ang inyong stress. Kasi lahat po tayo may kanya-kanyang paraan kung papaano mapaparelax or mapapakalma yung anxiety. At lalo na paggabi, I know mahirap paggabi kasi danas ko lahat po yan. And of course, sinishare ko po dito yung mga experience ko pero hindi ko po maihahalin tulad ang panic attack ko, ang panic disorder ko sa inyo po kasi yung akin po is yung pinanggalingan ng aking panic disorder is post-traumatic stress disorder po at suicidal. So yun po ang kumbaga yun po yung pinaka dahilan, yung pinaka root po. So, doon po ako nag-focus. So now, panaka-naka po yung panic attack na nangyayari sa akin. But na-overcome ko siya kasi alam ko naman kung papaano ko siya i-divert. Minsan, of course, naano pa rin po tayo na nakakaranas pa rin tayo ng heart palpitation, ng takot, but that is normal po kasi syempre tao po tayo. So all of that emotion, kailangan lang natin is kumbaga pag-aralan at sanayin at i-focus natin kung saan dapat i-focus yung pinaka-ugat. Yun po yung pinaka-importante. So, thank you so much for watching my video. I hope na mayroon po naman kayong
nalaman sa sa video ko ngayon, at na sana makatulong po sa inyo na magkaroon po kayo ng liwanag, na hindi po kayo matakot, hindi po kayo magtuon lang sa inyong breathing. Kailangan po na sanayin po ninyo ang inyong sarili, at relax po ninyo yung sarili nyo. Kasi the more na pinipigilan ninyo, or the more na linalabanan ninyo yung inyong anxiety or yung panic attack ninyo, the more po yan parang lumalakas. Kasi syempre, yung signal na sa ating utak is nasa nasa danger ka. So yung kanyang yung reaction lang ng ating utak, they try to defend us. Yun ang pinoprotektahan po tayo nito. Pero siyempre sa physical, sa actual is hindi ganon. Kasi sasabihin mo, bakit nakakaranas ako ng ganito, hindi man ako nasa peligro. So something like that. So kailangan talaga na yung katawan mo at yung utak mo is sila. Kumbaga, nagkakaintindihan, nagkakasundo. Hindi dapat na naghihiwalay, 'di ba? Kasi ganito yung gagawin ko, ganito yung gawin ko. So hindi po ganon. Dapat po is po sila. Kumbaga, magkaintindihan po sila para yung yung physical mo is maging okay, na wala kang palpitation, wala kang yung parang hinihingal ka, yung parang segundo lang yung yung paghinga mo. So something like that. So thank you so much for watching my video.